Yan guys, mayroon tayong dalawang sensor dito no ng automatic washing machine no. So kaya natin siya i-video guys kasi marami pa ring nalilito dito sa ating water level sensor no. Hindi pa rin nila alam yung tamang sukat nito no. So ito guys, kung mapansin nyo, ang ating mga automatic washing machine guys, mayroon yan dalawang klase yung kanilang water level sensor no. So mayroon tayong 2-pin no, tulad nito, no, ito 2-pin, no. So ito po ay ang gumagamit po ng 2-pin guys, no, yung Panasonic, Sharp, yung Mabi na inverter, no, gumagamit sila ng 2-pin, no. At saka yung mga bagong labas guys na American Home, no, mayroon din 2-pin ang gumagamit, no. Pero kadalasan guys, ang ginagamit ay 3-pin, no. So sa ganitong 2-pin guys, ito po no, pwede ito gamitin sa Sharp, pwede mong gamitin sa Panasonic, pwede mong gamitin sa Biko, no? Basta lahat ng 2-pin guys, pwede natin gamitin, no? Kung yung washing machine po na ginamit nyo ay 2-pin, lahat ng 2-pin na water level sensors ay pwede, no? Gagana siya, no? Kasi ang function lang naman nito guys, ito po ay uh, pressure switch kung tawagin, no? So, pag pumasok dito yung hangin, papasok dyan, magkakaroon ng pressure sa loob. So, yung dalawang connection nitong wirings na ito, magkaroon niya ng contact, no? So, doon na magkaroon ng switching. So, yun po ang function nitong pressure switch, no? So, pwede nyo itong gamitin, guys, sa Panasonic, Sharp, Biko, no? Basta lahat ng 2-pin, no? So, ito naman, guys, yung isa, mayroon naman tayo ditong 3-pin, no? So, ito yung 3-pin na pressure switch, no? Na water level sensor, no? So, lahat ng 3-pin, guys, pwede ito, no? Pwede gamitin sa lahat ng 3-pin, no? Kahit anong brand yan. Ang gumagamit nito, guys, si Samsung, si LG, si American Home, si Midea, sila ni TCL, no? Saka yung mga Eurotic, guys, ito yung mga gamit nila, no? So, usually, guys, 3-pin ang gamit ng mga ating washing machine, no? So, bihira lang yung 2-pin ang gumagamit, no? So, ang kagandahan lang, guys, naman sa 2-pin, kasi ito yung 2-pin, no? Hindi siya sirain, no? Unlike nitong 3-pin, mabilis siyang masira. Ito kasi, bibihira lang nasisira yung mga 2-pin na sensor, no? So, ganun din yung 3-pin naman, mas ano siya, prone siya sa sira, no? Lalo na kung hindi matibay yung sensor na nailagay, no? So, yan, ngayon guys, kaya namin siya ilalabas ito, yung video na ito, para naman hindi na malilito, no? Lalo na yung mga bagong technician natin, dito sa mga reading or sukat ng ating sensor, no? So, ito guys, unahin natin, no? Ito yung 2-pin, no? So, mayroon itong tamang resistance, no? Kapag sinukat natin sa tester, no? So, isusulat na natin para hindi na talaga malilito yung mga baguhang technician natin, no? So, ito guys, yung 2-pin na ito, ang range ng reading nito guys is 12, ayan, 12.9 ohms. Ayan. So, tandaan nyo guys ha, 12.9 ohms hanggang 17.5 ohms. Yan. So, yan po guys ang tamang reading or pag nakuha nyo between dyan sa 12.9 hanggang 17.5 ohms sa 2-pin, ibig sabihin guys, good yung water level sensor nyo. No? So, usually dyan, ang reading yan, 15, no? 17, 16, merong 14.5. No? So, ibig sabihin, good yan. Pasok pa rin siya dito. No? So, ito po ang tamang reading ng ating water level sensor na 2-pin. No? Kasi marami pa rin nalilito. Although naglabas na tayo ng mga reading ng mga sensor, guys, hindi pa rin nasundan, no? Hindi pa rin nakuha ng iba nating mga kababayan, ibang mga kapwa technician natin, hindi pa rin nila nakuha, no? So, ulitin ko lang, guys, ang gumagamit nito, Panasonic, Sharp, Biko, at saka yung mga latest na American Home, no? Yung may mga bagong labas na inverter na American Home, gumagamit sila ng 2-pin, no? So, pwede nyo naman gamitin ito, guys. Basta lahat ng 2-pin, pwede nyo itong gamitin, no? Isa lang sila, guys. Isa lang yung function nila, no? Ayan.
So, yun po, no? So, ayan, tandaan nyo lang guys, basta 2-pin, 12.9 ohms hanggang 710.5 ohms. Yun ang tamang reading ng ating 2-pin na water level sensor, no? So, hindi na kayo malilito niyan, no? So, ngayon, dito naman tayo sa isa, no? Itong 3-pin, no? Ito naman yung 3-pin, guys, no? So, ang 3-pin, guys, ito yung common, no? Very common. Ang gumagamit nito, sila ni Samsung, LG, yung old model ni Panasonic, sila ni TCL, Euratech, no? At saka marami pang brand ang gumagamit nito, no? Ito yung maraming ang pinaka-common, no? So, ang naging problem lang nito, guys, yung mga ganito kasi is sirain siya compare mo doon sa 2-pin, no? Mas mabilis masira ito compare doon sa 2-pin, no? So, ang tamang reading nito, guys, sa mga ganitong 3-pin, no? Lalo na pag ma-encounter nyo ito, guys. Ito ay pag nabuha nyo, ang reading nito ay 21. 21.9. So, 21.9, guys, gumagana pa yan siya, pero intermittent na yan. Nagkakaroon na yan siya ng error. Minsan, kapag umiinit na, no? Hanggang 23.5, no? So, ito, guys, sa LG, no? Sa LG at saka Samsung, no? Lalo na yung mga kasama sa unit, no? Yung mga kulay brown na sensor, no? Yan lang ang tamang reading diyan. Now, once na nagbago na yung reading, bumaba sa 21.9 or tumaas sa 23.5, ibig sabihin, guys, sira na yan, no? Sira na yung sensor or intermittent na, hindi na siya gumagana. Or gagana man, pero nagluloko na yan, no? So, yun po yung sa mga LG, no? Yung kulay brown na sensor, no? Pero kapag na-encounter nyo, guys, yung puti na sensor, yung kulay white, no? Ang gumagamit sila ni American Home, sila ni Midea, no? Gumagamit sila ng white, no? So, ang reading ng white, guys, na sensor, tumatakbo yan ng 21.9 hanggang 24.5. So, good pa yan kapag ganon ang nakuha nyong reading, no? Ayan. So, basta ito, guys, pag ito na yung pinakamababang reading na na-read nyo, isuggest nyo na kay customer na palitan na kasi ilang gamit na lang ito, guys, nagluloko na yan, no? Umiinit na yan, buwababa na yung resistance, no? Ganon din pagka naka-encounter na kayo ng ganong reading, no? So, dapat, ang usual na reading dyan is 22.5 or 23, no? 22.5 hanggang 23.5, yan. Ayun ang pinaka-the best na reading dyan. Kapag nakuha nyo yan, ibig sabihin, walang problema ang inyong sensor, no? So, good yung inyong sensor. So, ayan. So, sana, guys, maintindihan na ng lahat, no? Kaya natin siya ilabas nito para naman yung mga bagong technician natin or yung mga nagdi-DIY ay masundan nila, no? Ayan. So, ito yun, guys, no? Basta tandaan nyo lang, yung sensor natin ay mayroong dalawang klase, no? So, ngayon, ito kasi, guys, mayroon itong calibration ng water, no? So, ilalabas namin ito sa next video, no? Kung paano naman natin i-adjust yung tamang reading ng or yung tamang sukat ng tubig, no? So, sa next natin na video, tuturo ko naman sa inyo kung paano natin i-adjust yung water level, no? Para ma-meet natin yung tamang level ng ating tubig. Ayan. So, ayan, guys, sana makatulong itong video ito sa mga baguhan, no? Lalo na sa mga nagdi-DIY na sana hindi na kayo malilito sa pagtitest nitong mga water level natin, no? Ayan. So, okay, guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!